maglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servant. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Ang Burger ng Bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayo manggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa... Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Unang araw sa buwan ng Nobyembre, taong kasalukuyan. All Saints Day ngayon. Tomorrow is All Souls Day. Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatuntunan ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan in partnership with Eastern Police District, syempre, headed by the man behind the LB MAG. Police Colonel Benliner Capili, CDDS, EPD. Hindi pa pala nakikita yung nasa tabi ko. Siyempre, ang aking co-anchor, si Police Colonel, Lieutenant Colonel Robert Santos. Naninita live. At merong isa live dito sa tabi ko. Sinita ako live. Ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng PAMI, Passenger Accident Management Inc., headed by its President Maria Riza Atayde and Sir Christian Nukum. So this time we will take this opportunity. We would like to greet the Vice President for Sales and Operations. Happy birthday, Sir Bong Nukum. Gayon din po kay Attorney Bob Paig, ang Executive Director ng LTFRB.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ang ganda-ganda talaga ng binigay mong birthday song sa kanila. Happy birthday kay Attorney Bob Pig, Executive Director ng LTFRB. Gayon din po kay Sir Christian Nucom, ang Vice President ng Sales and Operations ng PAMI. Magandang tanghali din kay Attorney Eric Valero. Once again, thank you very much pong muli. Bago ko pabatiin yung aking partner, no? Sabi nga, nakasanayan na nating Pilipino na although sa November 1 is All Souls Day, ay All Saints Day, pero karamihan ay nagpupunta na sa mga sementeryo, no? Sabi nga, ang All Saints Day ay solemnity in the Roman Rite of Catholic Church, no? To remember all the saints and martyrs during Christian history. Ang All Souls Day naman ay eternal rest grant unto them and let perpetual light shine upon them. May they all rest in peace. Siyempre nga po, no? Sa lahat ng mga mahal natin sa buhay na namayapa na ay panalangin. Gayon din po, samahan na rin natin, ang abalang-abala po ang ating mga alagad ng batas. Gayon din po ang lahat ng mga na mga concern, paugnay po sa kaligtasan, sa safety ng ating mga kababayan, mula sa ating sarili, no? Mag-iingat tayo. Siyempre, nandyan palagi ang ating mga alagad ng batas para tayo'y pangalagaan. So, let's have a safe celebration ng All Souls Day and All Saints Day. Napakapalad po natin, napakapalad po natin. Mamaya po, makakadaupang palad po natin ang isang opisyal na kung saan ay sabi nga, sobrang tangkad. Guwapo. Sobrang pogi. Wala kang panama, bigla kang lumiit, partner. Pero bago yan, thank you very much sa technical, kay Engineer Arnold, din kay Jigger. Pababatiin ko muna yung aking partner live dito sa ating impilan. Isang masigabong palakpakan, Nag-post na ng picture niya all Uy. alone. Hindi Kasama nga. ko po for the first time in 1 year, no? With my co-anchor live here in the studio, Police Lieutenant Julius Criste. Yun! Alam mo partner, bago ako bumate, no? Kung di ako nagkakamali, almost 14 months na yung program natin. Pero this is the first time na nasamahan kita dito sa studio. At ngayon ko lang naramdaman yung pagiging radio ko, anchor ko sa'yo. Ayun. Siya, Pero amoy white flower po kami dito. huwag mo nang ibuko yung anting-anting ko, partner. Go ahead, go ahead. Okay. Go ahead. Dahil marami tayong ipipresenta sa ating mga kababayan, mga best practice ng Eastern Police District, of course, ang ABP naman ng Yun. Marikina City So- Police Station. So, hindi ko na papatagalin, partner. Babati Oo. muna ako. Isang magandang tanghali po at mapagpalang araw po ng undas sa lahat ng ating mga giliw na tagapakinig at taga-subaybay po ng ating programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Ngayon nga, partner, gaya ng sinabi mo, ginugunita natin yung undas, no? Kung saan inaalala at binibisita po ng ating mga kababayan yung kanilang mga mahal sa buhay na yumao. Kaya, kung mapapansin natin, partner, ito yung taon na muli nating gugunitain yung undas. Kasi Gaya last ng mga year, nakagawian natin, no? Last year kasi hindi pa. Oo, gaya ng mga nakaugalian natin simula nung dumanas tayo ng pandemya. Kaya doon po sa mga kababayan natin na magsisitungo po sa sementeryo at dadalaw sa kanilang mga mahal sa buhay, particular po dito sa ating distrito, lagi po namin sinasabi po sa inyo, ngayon po ang ating mga kapulisan po talaga ay nakakalat po sa lahat ng mga sementeryo upang masigurado ang kaayusan at maidaos ang isang ligtas na undas 2022. Pero bago tayo tuluyang magpatuloy, partner, syempre,
Nais muna nating batiin ang ating minamahal na ama ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, kay Police General Rodolfo S. Azurin Jr. at sa aming Regional Director ng SAFE NCRPO, kay Police Brigadier General Junel C. Estomo, at sa amin pong ama ng Silangan Distrito, kay Police Colonel and soon-to-be Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asweta. Magandang tanghali po sa inyo mga sir. Alam po namin kung gaano po kayo kaabala. At sa lahat po ng ating mga kapulisan sa lahat ng sulok ng bansa na sobra pong abala ngayong araw na ito upang pangalagaan at protektahan ang ating mga kababayan na magsisitungo po sa mga sementeryo sa lahat ng sulok ng ating bansa. Mabuhay po kayo at sumaatin po nawa ang mga pag-iingat at pagpapala po ng ating dakilang lumikha. Partner? Okay. Batiin natin na isang magandang tanghali si Ma'am Kat Kapili. Gayon din po ang Sir Optimist Alabang. Belated happy birthday kay Miss Aida Esguera. Belated happy birthday, Aida. And thank you po sa PEMS, no? Kay Police Executive Master Sergeant Joji Ponteo, Municipal Executive Police Officer of Morong Rizal. And then kay Dr. Tony Mateo, magandang tanghali po. Partner, dahil nabanggit mo yung mga happy birthday, syempre, babatiin na rin natin ang happy birthday mula sa Marikina City Police Station ng aming Logistic and Finance PNCO, kay PEMS Rona Malaki. Happy birthday, Ma'am Rons! Enjoy your day and God bless you more. At wag mo kalilimutan yung ating masarap na pananghalian na tapunan, mamaya. I suppose naka-monitor siya, no? Baka magtampoy assistant pala, birthday din. Si Police Corporal Heselin Fernandez. Belated happy birthday. Oo nga. Si Pangga. Ang ganda-ganda talaga ng music mo. Ang layo ng birthday, no? Okay, happy birthday kay Ma'am Rona. Gayon din sa kanya, kay Hazelin, ano? Kay Sexy. Uy, Uy daw, kumukontra. di ba? Hindi ako pagtinda ng coffee nun. Sa lahat po ng nanonood sa atin ngayon, ano? Thank you for watching us. And this time, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik. We're going to play the best practices of Eastern Police District under the office of soon-to-be Brigadier General Police Colonel Attorney Wilson Asweta, District Director, Eastern Police District. This is their best practices. The Eastern Police District is a zealous advocate of public service, paving its way into the hearts of the people, creating lasting bonds, and forging a strong alliance with the community in furtherance of a safer place to live, work, and do business. Boasting a long list of awards and recognition, Team Pamamarisan takes pride in its best practices, specifically developed and implemented to serve the people beyond the usual bounds of duty of the Philippine National Police. Adopt a Student Program. This program was initiated by Team Pamamarisan in recognition of the vital role of the youth in nation building. It endeavors to support the less fortunate but deserving students who, despite poverty, pursues their education. By providing appropriate educational support and hands-on mentoring program, it aims to transform the beneficiaries into God-fearing and productive members of the society. Alagang EPD, born of the EPD Cares. The Alagang EPD program comprises all activities geared towards generating funds to provide financial support to all personnel who were injured in the performance of law enforcement functions. Its goal is to serve and protect those who serve and protect. Marikina River Patrol. Makakalikasan is the mandate of Eastern Police District, a prime mover in the national advocacy to protect the environment. Team Pamamarisan launched the Marikina River Patrol, tasked with maintaining peace and order and the cleanliness of Marikina River. The project makes use of sophisticated equipment such as all-terrain vehicles and rubber boats in fulfillment of the goals
for which it was created. Orlis and Dads. Team Pamamarisan introduced the online report and log-up incident system, or ORLIS, and digital archiving of document system, DADS, anchored under PNP Smart Policing, secured, mobile, AI real-time technology. Both systems allow for a real-time logging of reports and different communications to make them readily accessible online to all concerned personnel 24/7, thus eliminating unnecessary delays and voluminous paperwork. EPD Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. The Eastern Police District launched a regular radio program entitled Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan in partnership with the Lingkod ng Bayan Media Action Group that airs over DWBL 1242 kHz AM station every Tuesday from 12 noon to 1 p.m. The program is an interactive dialogue and highlights the significant accomplishments as well as the plans and programs of the groups, organization, and agency, being represented by the invited guest resource person nationwide. Personal Capacitation Program. The plans and programs of Team Pamamarisan are anchored on the 5 pillars of self-development: knowledge, skills, strength, virtues, and service, or KSSVS. Its objective is to promote holistic enhancement of the character, competency, and sound physical being of all EPD personnel with the end goal of equipping themselves with the necessary tools in the successful execution of their sworn duty, which is to serve and protect the community. EPICE, the Enhanced Police Information and Continuing Education, or EPICE, was launched as part of the continuous capacitation of the men and women of Team Pamamarisan on various subjects related to the effective execution of their duties and responsibilities. An examination is held once a month to test their knowledge and determine any room that calls for improvement. Council of Interfaith Leaders and Life Coaches. The Council of Interfaith Leaders and Life Coaches of Team Pamamarisan is a group of highly capable and qualified life coaches from different religious leaders and denominations responsible for the moral and spiritual upliftment of EPD's workforce in furtherance with the PNP's internal cleansing program and other endeavors geared towards the realization of the PNP's core values: makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Recognition of stakeholders. Team Pamamarisan initiated this program specifically in recognition of our partners and stakeholders from the community who support and collaborate with Team Pamamarisan's plans and programs geared towards making a difference for the people we've sworn to serve and protect. This is in consonance with the PNP's continuous endeavor to successfully realize its missions and visions. These best practices are geared towards the advancement of its goal to induce positive feedback from the public through EPD's excellent response, transparency, and police community relations. The Eastern Police District. Trabahong walang kinikilingan. Paglilingkod na maaasahan. Yan ang kaagapay mo sa silangan. Naghahatid ng serbisyong pamamarisan.
Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Okay, inyo pong natunghayan ang AVP ng Best Practices ng Eastern Police District. And this time, we're going to play the AVP ng Marikina City Police Station under the office of its Chief of Police, Police Colonel Earl B. Castillo. Marikina City Police Station, ang institusyon ng mga kapulisang may mabubuting ugali, tapat at pusong naglilingkod ng may malasakit. Sa ilalim ng gabay at liderato ng bagong talaga na Chief of Police ng Marikina City Police Station, Police Colonel Earl B. Castillo, patuloy na ipatutupad ang mga programa na nasimulan at lalong pag-iibayuhin ang magandang ugnayan at maayos na relasyon mula sa kapulisan, mga lider ng simbahan at iba't ibang sektor ng pamayanan. Alinsunod sa programa ng ating butihing ama ng pambansang pulisya ng Pilipinas, Police General Rodolfo S. Azurin Jr., ang kasimbayanan o kapulisan, simbahan at pamayanan na siyang bahagi ng programa para sa balangkas ng seguridad na malasakit, kaayusan at kapayapaan tungo sa kaunlaran o MKK=K. Bilang pagtugon at pagsuporta sa programa ni NCRPO Regional Director, Police Brigadier General Junel C. Estomo na Safe NCRPO, na ang ibig sabihin ay seen, appreciated, and felt through extraordinary deeds. Ang Marikina Police ay higit na pinaigting ang presensya ng kapulisan sa bawat lansangan ng aming lungsod. Ito ay upang maiparamdam ang malasakit at masigurado ang kaligtasan ng bawat pamayanan. Layo nito na maipadama at maipakita sa komunidad na ang kanilang kapulisan ay maglilingkod ng higit sa kinakailangan. Bukod sa pansiguridad na aspeto, higit pang pinalawig ng Marikina Police ang pagpapaabot ng malasakit sa komunidad sa pamamagitan ng mga community outreach program gaya ng feeding program, distribution of food packs, bloodletting activity, medical mission, adopt a city, adopt a family, cleanup drive, tree planting at libreng sakay. At para hubugin naman ang karakter at kasanayan ng aming kapulisan upang makapagsilbi ng tapat at tama sa bayan, nagsagawa ng mga trainings at seminars gaya ng Leadership and Values Seminar, Stress and Anger Management, Financial and Conflict Management, at PNP Values and Ethical Standard. Pagdating naman sa kahandaang panseguridad na dulot ng mga pagbaha at kalamidad, bumuo ang Marikina City Police Station ng Search and Rescue Team na dumaan sa mga pagsasanay. Sa pakikipagtulungan sa City Disaster Risk Reduction Management Office, layo nito na masiguro ang kahandaan ng ating kapulisan sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan sa oras at panahon ng pangangailangan. Isa sa pangunahing atraksyon ng lungsod ay ang Marikina River Park, kung saan dagsa ang mga tao upang makita ang kagandahan ng nasabing lugar. Dahil dito, inilunsad ang Marikina River Bank Patrol na siyang mangangalaga sa kaligtasan at kaayusan ng nasabing lugar. Isang unit na may pagmamalaki ng Marikina Police Station ay ang aming Station Health Unit, na siyang responsable sa pangangalaga ng kalusugan ng bawat kapulisan. Sila din ay aktibong katuwang at bahagi ng lokal na pamahalaan bilang mga COVID-19 swabber at contact tracer. Bukod pa dito ay ang kanilang mabilisang pagtulong at pag-aksyon sa mga insidente sa lansangan upang magbigay ng agaran at karampatang lunas. Hindi magiging matagumpay at produktibo ang lahat ng programa ng aming kapulisan kung hindi dahil sa walang humpay na suporta na ibinibigay ng pamahalaang lungsod ng Marikina. Sa pangunguna ng butihing ama ng lungsod, Mayor Marcelino R. Teodoro, dahil dito naging madali sa kapulisan ang pagtugon sa aming mga tungkulin, bunga ng magandang relasyon,
at maayos na komunikasyon sa lokal na pamahalaan. Isa sa malaking tulong na programang nailunsad ng Marikina Police ay ang pagbuo ng Council of Interfaith Leaders and Life Coaches, na kung saan ay bahagi sila sa paghubog at pagpapalakas ng moral at espiritual na pangangailangan ng bawat kapulisan. Sila din ay katuwang ng ating kapulisan sa lahat ng mga programa na ibinababa natin sa ating pamayanan. Pagdating naman sa pangangalaga sa mga establishmento at iba pang sektor ng pagninegosyo, inilunsad ang Viber Brigada. Layo nito na mapabilis ang komunikasyon at masigurado na ligtas ang bawat establishmento sa anumang banta ng insidente. Dito ay pawang nagpapaabot ng mensahe ang bawat police substation sa kanilang nasasakupan. Gamit ang mga binuo nila na Viber group, inaalam kung ang bawat establishmento ay maayos at palagiang ligtas. Nagsisilbi rin itong tagapagpaabot ng mensahe upang paalalahanan ang bawat isa na maging alerto at maingat sa lahat ng oras. Upang ipadama ang malasakit sa bawat isa, bumuo ng isang programa ang Marikina Police. Ito ay tinawag naming Kasama Ko, Karamay Ko program, kung saan ang bawat isa ay voluntaryong nagbibigay ng buwanang kontribusyon. Layo nito na magbigay ng tulong pinansyal sa mga kasama at kapamilya na dumaranas ng kakulangan sa kanilang pinansyal na gastusin, dala ng pagkakasakit at maging pagtanaw. Ang buong kapulisan ng Marikina Police sa pamumuno ng aming Chief of Police, Police Colonel Earl B. Castillo, ay nangangako na patuloy naming ipaaabot sa aming nasasakupan ang serbisyong may puso at walang takot na ipatutupad ang batas ayon sa aming mandato. Mahigpit na lalabanan ng kriminalidad, iligal na droga, terorismo at insurhensiya. Lalo pa naming palalakasin ang pakikipag-ugnayan sa bawat pamayanan, katuwang ang mga lider ng simbahan, dahil naniniwala kami na dapat sama-sama tayo, tulong-tulong tayo sa paghahatid ng malasakit, pagpapatupad ng kaayusan at pagkakaroon ng pamatagalang kapayapaan tungo sa kaunlaran ng mahal nating inang bayan. Sumaatin nawa ang pag-iingat at pagpapala ng dakilang Diyos ng sanlibutan. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Okay, ang tumpak na oras, 30 minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. Ang programa ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng PAMI, Passenger Accident Management Inc., headed by its President Maria Riza Ataide and its Vice President for Operations and Sales, Mr. Christian Nucom. Again, happy birthday, Bong! He's a graduate of BS Agribusiness Pamantasan ng Bicol, graduated 1996. BS Criminology ETEEAP, Arroyo University, graduated 2019. BS Public Safety PNPA, graduated 2000. His Master in Public Administration
Jose Rizal University, graduated in 2009. Master in Public Management Development Academy of the Philippines, graduated 2017. Notable operations and accomplishments during his stint as the Chief of Police to neutralize lawless elements. PCR officer awarded by the Regional Director, PRO4A, for the successful implementation of all activities during the observance of PCR Month celebration. He was the OIC COP team leader during the arrest of a robbery suspect escaped prisoner and recovery of stolen items in Mabalacat, Pampanga, 2013. He was the acting chief of police team leader during the unarmed encounter with notorious Akyat Bahay Gapos Gang in Chaong, Quezon that resulted in the death of the gang leader and recovery of 1 caliber 45 pistol awarded by the regional director, PRO4A. Being a former chief of community relations, he emphasized the importance of collaboration between the PNP and the community. He believes that the good relationship of the two is imperative in developing trust and confidence for an effective policy. He also noted that for the PNP to undertake police community relations programs and activities, it must also seek partnership with the concerned government agencies, volunteer organizations, and stakeholders in order to prevent crimes and attain a safe and peaceful environment. Among his former assignments, he became the division chief, then regional chief, then intelligence division chief of the Highway Patrol Group for the period of 2021 to 2022. Assigned at Manila Police District from June 8 to June 21, 2021. Assigned at Eastern Police District on March 27 and stayed for almost 15 years with the EPD. He was assigned as the District Intelligence Chief, EPD, Chief DPCR, Chief DLD, Chief DIDM, assigned at Pasig for the year 2004 and 2010, assigned at Marikina CPS 2007 as Precinct Commander, assigned as Chief SIDMS, Chief Operations, Chief Intel, ako po, and now everyone was happy including me. I saw him nung ako po ay pumasyal doon. I thought the following day, si Colonel Earl na yung makikita ko. But now, eto na po siya, no? Kasama na po nating muli ang butihing Chief of Police ng Marikina City Police Station, PNPA Class 2000, Police Colonel Earl Bellarmino Castillo. Sir, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Tita Flory Gapitan, to Police Lieutenant Julius Christie, the Deputy PCR of Marikina. Yes, Ang ganda ng boses ni Sir. Pang-radio commentator. Oo nga, partner. sabi mo lang kanina. Hindi lang tayo Anyway, nagsasabi niyan, marami partner. oo. Sabi nga nagra-rounds daw si Sir ngayon, kasi alam naman natin na ang lahat po ng ating kapulisan ngayon, hindi lang kapulisan, ang lahat ng mga concern para sa peace and order, everyone is busy, no? Minomonitor ang ating Todos Los Santos, ang safety and security ng ating mga kababayan. Ang sabi kanina, Sir, ni avid fan mo, Sir, si Lieutenant Christie. Sa ganun ba, maraming salamat po. May naglalakad daw na artistahin sa Loyola, Sir. Binuko mo pa ako bigla. Anyway, bago yan, partner, hayaan muna natin, i-welcome natin si COP ng Marikina City Police Station. Siyempre, the man behind the Lingkod ng Bayan, the author itself, si CDDS po, Police Colonel Benliner Capili, na kung saan ay namahay din kami dyan sa Marikina noong panahon niya. And now, nais po natin bigyan ng pagkakataon muna si COP. Ika nga, no?
siguro sabayan na rin natin, COP. Bigyan nyo na rin kami ng update bago yung mga accomplishment nyo. Sa kasalukuyang nagaganap po, dahil ngayon po ay panahon ng Todos Los Santos, and we know that you have a complete monitoring, no, ng lahat ng mga sementeryo sa area ng Marikina, sir. Magandang hapon po muli sa ating mga nakikinig at mga viewers dito sa ating DWBL and LBKM, Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Sa ngayon po ay patuloy ang ating pag-rounds or pag-inspection sa ating mga sementeryo upang masisiguro natin ang katahimikan. Sa oras po na ito, mayroon tayong 1,160 na individual na nagbisita sa ating sementeryo sa Loyola. At mayroon po tayong mga nakuha ng mga lighters, yung mga pinagbabawal ng ating Loyola administrations, tulad ng lighter, posporo, at iba pang mga bagay na hindi po pwedeng ipasok sa sementeryo. Sa ngayon po, kakaunti na lang ang ating mga nagbibisita, siguro dahil sa panahon na ito ay may konting pag-uulan. At yun po ay nasimula na ng 2 araw ang pagbibisita. Kaya siguro gano'n na lang ang number of personnel na pumapasok dito sa ating mga sementeryo ng Marikina. So far, pagdating po ng security, wala naman po tayong nabalitaan na involved sa anumang krimen, lalong-lalo na sa loob ng sementeryo. Aside from Loyola Memorial Park, private yung Loyola, di ba? Private Opo. ba yun? Private May po, mga yan. public cemeteries po ba tayo, Colonel? Meron pa po tayong public cemetery, yung Barangka Cemetery. Opo. Meron tayong Our Lady of Abandon dito sa may Santa Elena. Meron tayong Aglipay sa Concepcion at Holy Child. Yun. At meron tayong isang columbarium sa Marikina Heights. Laki ng boses ni sir. Sa Concepcion. Anyway, sir, ipapakilala ko sa inyo ang aking co-anchor. Aside from Police Lieutenant Colonel Roberto Santos, kasama ko po ngayon yung aking permanent co-anchor also, Police Lieutenant Criste. Meron din po siyang mga katanungan para kay sa ating COP. Alam mo, partner, si sir wala pang pahinga yan. Magmula ng weekend. Kasi alam mo naman, di ba dumaan sa atin yung Typhoon Paeng. So yung monitoring ni sir, hindi lang dito sa Ondas, magmula pa yan nung nakaraang typhoon. God is watching us naman. Tama, partner. God knows everything. God will take care of us. Okay, Okay. partner. So ako muna. Yes. Sir, magandang tanghali po uli. At kanina lang magkasama nga po tayo sa Loyola, no? Isang mapagpalang araw po muli sa inyo, sir. At muli po, sir, sa ngalan po ng buong Marikina Police at gusto ka po namin uling batiin at maligayang pagbabalik po uli, sir, sa bayan ng Marikina. Sir, maraming salamat. Po opo, sir. Sir, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa po, sir. At alam po natin na sobrang busy niyo po at madami pa po tayong mga rounds na gagawin mamaya. Sir, umpisahan ko na po yung katanungan ko po sa inyo, sir. Gusto lang po sir namin malaman kung ano po yung pakiramdam ng muli niyo pong pagbabalik, sir, sa Marikina City Police Station ngayon po na kayo na po ang Chief of Police. Dahil nabanggit nga po natin kanina sa introduction, partner, halos lahat yata ng position sa police station ng Marikina nadaanan ni sir. Starting from Precinct Commander ng time, PCP Commander, up to ako po. Kaya everyone in Marikina is happy. Kaya excited tayo, partner, Oo. marinig kung ano yung pakiramdam ni sir. No? Yes po, sir. Siyempre, sabi nga parang, you're now at home. Diba, no? COP. Tama po kayo, Tita Flory. Ang sa akin po, ako po'y natutuwa dahil nakabalik ako dito sa aking pinagsimulan. At ito na rin po yung aking tahanan. Ito yung hometown ko dahil nandito na rin po nakatira yung aking pamilya. Ang sa akin lang po ay blessed din ako dahil sa lahat po ng mga katulad ko na sa third level positions, nag-ambisyon na makahanap ng position, lalong-lalo na dun sa mga malalayong lugar upang lang makuha yung kanilang posisyon na inaasam para sa kanilang career advancement. Subalit ako po, nakuha ko dito lang mismo sa aking tahanan. Pero, Malapit sa tahanan na puding. Colonel, Opo. may batin, may nakalimutan lang ako. Ang butihing official po natin, si Police Colonel Earl Bellarmino Castillo, is married. Yari to ka, Police partner. Yan ang Colonel sasabihin ko kayo kanina. Maria IVP Castillo,
Classmate ito ni Sir. Narinig ko ito nung nagta-turnover, Ah. classmate ni Sir. At may yung tatlong anak nila ni Sir, At banggitin yung mo, partner. hindi, wala na dito. 3 anak lang yung nakalagay. Ah. Ano ka ba? Di ba? Ay, wala lang Okay. pangalan. Oo. Ma'am, Napansin ko rin yung partner eh. Delikado tayo kayo. oo nga. Mamaya. Ma'am, Police Colonel Sorry Maria po, ma'am. IDP Castillo, PNPA Class 2000. Yan po yung butihing may bahay ng Chief of Police ng Marikina City Police Station. Okay, go ahead, sir. Wala na Maraming kausap salamat ulit sa pagbanggit ng aking may bahay ng classmate. at may classmate. At yun po, muli ito pagpapatuloy ko yung aking sasabihin. Doon po sa mga blessings na ibinigay sa akin, ako po ay natutuwa dahil sa ngayon pala nakikita ko na nandito na ako na hindi na napalayo upang makuha ko itong aking positions. Yeah, subalit meron lang akong konting worries kasi marami ang nag-expect ng aking trabaho dito, lalo na dito sa Marikina dahil ako nagsimula ng tenyente. Kaya nga ang sinasabi nila ako daw ay homegrown, intensive yung aking experience dito sa Marikina na kailangan may pakita sa kanila kung anong aking nasimulan nung ako'y may mga senior officers. At siguro ngayon parang nandito na sa akin ang desisyon upang magampanan ko kung ano man yung aking mga programa nang ako'y nandito pa sa kalsada. At ang aking lang sinasabi noon pa man sana pagdating ng araw nang ako'y retire na at hindi ako magsisisi. I-deliver kong lahat ng gusto ko upang makamtan ang katahimikan, kapayapaan at kaunlaran dito sa lungsod ng Marikina. Yun po ang aking ambition. Ang ganda nun, partner. Very inspiring yung mga sinabi ni Sir. No? Lalo na yung pinagdaanan ni Sir as an officer, no? From lieutenant hanggang sa marating niya yung top as Chief of Police ng Marikina. Sir, ano yan kalooban ng Diyos yan, Sir. Yung muli ka makabalik na Marikina para mapagsilbihan kung saan ka nagsimula magserbisyo, Sir, as police officer, Sir. Lieutenant Michael Marcos Mas is watching, also the action man. Go ahead, sir. Go ahead. Sir, sundan ko na po yung question ko. Sir, ano po yung gusto ninyong sabihin na iparating sa ating mga kababayan dyan sa Marikina pagdating po sa ating mga kapulisan sa ilalim po ng inyong liderato, Sir? Ako po ay nagsumamo, naghihikayat sa kanila na sundan kung ano man yung programa na ikabubuti ng ating lungsod ng Marikina. Kailangan po natin dito ng malasakit na yun po ang sinasabi ng ating PNP, alinsunod sa MKK. At ito po hindi lang po galing sa puso. Ito po ay talagang gusto nating makamtan, magsimula sa ating kalooban sa malasakit ang pagpapaunlad sa ating bayan dahil kung wala tayong malasakit, hindi po natin gagampanan at ma-attain kung ano man yung ating inaambisyon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Tama. Sabi nga, partner, tulong-tulong tayo, sama-sama tayo, di ba, partner? Napansin mo ba yung ABP namin kanina, partner? O partner, nag-enjoy ako sa boses ni COP. Parang matadagdagan yung radio ko, anchor mo. Hindi. Di ba, Jiker, tama si engineer nga to, nakatingin sa akin Hindi kasi meron akong headset. That's why napipick up ko yung buong boses ni COP, no? Hindi, sa bagay, partner, kanina rin may nag-interview kay Sir sa Loyola, radio. Parang akala din niya mawawalan din siya ng trabaho nung marinig yung boses ni Sir. Hindi na kailangan ng pagdadampa, partner. Anyway, nabanggit kanina ni Sir Earl, na yun nga, sabi niya, nabanggit lang ni Colonel kanina na parang he's back home and parang everyone is expecting, no? Sabi nga, Tama, may pressure pa. pero hindi rin. Sabi nga, nobody's perfect. Tama. Everybody ay nagsisimula sa simula. So, since diyan yung pinagsimulan ni Sir, and malayo yung narating ni Sir, and suddenly, bigla siyang ibinalik dyan, Sir, COP, para lang isang ama, nag-aalaga ng mga anak. Tama po ba? Tama po. At Tita Flory, yun yung pong nararamdaman ko sa ngayon na ulit binabalikan ko yung aking mga nakaraan na pagbalik ko pala, kukunti na lang kami doon sa aking, kung ikumpara sa aking mga kasama noon. Matanda na pala ako. Kita mo, Sir, from Elsa Cirillo Juneda, great model ang Marikina.
hoping sana all, praying for all of you. Oh, thank you very Maraming much. salamat po. Elsa, oo. Partner kasi yung tatanong mo kay Sir, yung sa MKK plus K ni PNP, no? And ngayon, dahil sa programa na yan, edad na naman tayo, hindi naman siguro, no? Ay mararamdaman naman natin na lahat ng ating mga official from the Eastern Police District down to the local mga police stations ay tumatayong mga ama. Parang ama ngayon ang nagiging role ng mga station commanders, chief of police, heads, and everyone. Taking good care ng inyong, ng inyong mga nasasakupan. Tama ba, COP? Tama po yan, Tita Flory. Marami po tayong mga programa na binabalikan dahil yun po ang ating talagang bottom line, ang sabi pa nga, pinakapunot dulo kung paano tayo mag-perform ng ating trabaho. Ang paniniwala sa Panginoon na siya din ang mga binibigay gabay ng ating tatay ng ating organization. O, diba? Go ahead. Alam niyo po ba na for 14 months, ngayon ko lang nakasama live si Lieutenant Criste, COP. Ganun ba? Siguro Ganun, sa pinayagan. suporto po ng kanyang chief of police. Buti na lang, pinayagan ako niya sa akin si OP, partner. Malapit ka naman, Hindi, live. malapit ka nang hindi mag-announce eh. Go ahead. Go ahead. Sir, matanong ko lang po, sir. Base po sa... Alamin muna natin yung mga programa ni Sir. Baka aside from those things na ini-implement ngayon, may mga other ideas pa siya, no? Na gustong ipatupad sa Marikina. Base po doon sa nakita ko kanina, ipapagpatuloy lang po natin kung ano man ang nasimulan ni Colonel Visayas, yung ating chief of police bago po ako dumating. Hindi ko pa gaano na-review kung ano po yung mga sumusunod at kung ano-ano pa pang mga programa. Pero based on the presentations kanina, nakita ko na po't maganda. At ang sabi ko sa kanila, kung ano po yung nasimulan at maganda, ipapagpatuloy po natin. At nakita ko naman lahat ay maganda. So, i-review ko po ulit yun. Kasi based on, upon my assumption, napalaban kaagad tayo ng ating mga security provisions. At hindi ko pa nakita ng kabuuan kung ano po yung mga programa patungkol dito sa ating kasimbayanan. Okay. Hindi rin po lingid sa ating kaalaman na ang ama ng lingkod ng bayan ay the previous chief of police of Marikina City Police Station. Wherein yung pong nasabing opisyal ay namumuhay din na sentro ang ating lumikha, ano? Na kung saan ay napag-isa-isa niya yung mga religious ano tawag doon, yung mga religious church leaders church natin, leaders then followed by Sir Visayas, no? Kumbaga, partner, naumpisahan yung mga programa na yan Oo. through the initiative of Police Colonel CDS Police Capili. Colonel Benliner sa Capili. Marikina. So sumunod yung more than enough pa, no, na lalo pa itong gaganda dahil parang ang nangyari kay Sir Earl, kay COP, parang umuwi lang sa bayan niya, no? Parang umuwi sa tahanan Kumbaga, niya. partner, ang sarap magtrabaho nung nandun ka lang sa tahanan Ay, nakita mo, diba? ko. Kumbaga, maibibigay mo lahat at Nakita gagawin ko. mo lahat para dun sa tahanan mo. And sa nakita pamilya mo. ko yung hindi man ako nandun sa lugar, nakita ko yung feeling nung nagkakasundo ang bawat ulo o bawat pinuno, no. And one thing more, partner, bago ko pagsalitain si Sir Earl, actually COP, we are extended until 1:10, baka akala niyo we will maghihiwalay na tayo ng 1 p.m. I would like to congratulate your office also, COP, na bumisita po ang butihing Pangulo ng Pilipinas sa inyong lugar, ano? And ito ay napakagandang picture, no? Na very supportive yung Pangulo ng Pilipinas. Maaari niyo po ba kaming balitaan tungkol sa dun sa sa pagbisita na yon, na kung saan ay magbe-benefit na naman ang ating mga kababayan? Yun nga po yung aking assessment, Tita Flory and Lieutenant Julius Christie. Within my 10 days stint period dito sa Marikina ay nasubukan ko na kaagad kung paano magbigay ng security provision sa ating pinakamataas na opisyalis ng bansa, ang ating Pangulo, into this time. At ngayon sinundan. Congratulations for that. Opo, at it was successfully done naman dahil sa
sa ating cooperations and coordinations with the local executives and also our personnel na nandun sa kalsada at lubos na tumutulong sa ating pagpapatupad ng kapayapaan. Lalo na sa ating pagbigay ng security and safety to our President. At sinundan pa po ito ng bagyo na Partner. kaagad po na-mobilize natin yung mga tao. Ganun din, nakita natin kung paano nag-mobilize, naging parang systematic, organized lahat sa isang kumpas lang. Nagkaroon po tayo ng simply, mapayapa, systematic, organized, and efficient yung ating delivery of services. At ito po ay kinagagala, kinatutuwa ng ating butihing mayor ng Marikina. So, another ulit itong ating preparation for ONDAS. Within 10 days. Sunod-sunod, ha? Within 10 days. Opo. From the highest security provisions hanggang doon sa local security provisions sa ating ONDAS. Kaya sabi ko, within 10 days span of time, parang nakita ko na kung ano yung pinaka-true picture ng aking magiging trabaho dito sa Marikina. Hindi sir, na-miss ka kasi ng Marikina, kaya sinulit ka agad sa within 10 days. Yan yung aking trial period. Pero sabi ko, within this time, then after nitong ating security provisions ng Loyola, nakikita ko na kung hanggang saan yung ating pag-provide ng security at anong may tutulong ng ating kapulisan, ang buong pwersa ng Marikina Police sa pagpapatupad ng kapayapaan dito sa lungsod ng Marikina. Ang maganda naman doon, partner, doon sa 10 days na yun at sa mga security nga na mga binibigay ng buong Marikina Police, naging matagumpay naman, partner, at talagang nairaos lahat at pasalamat sa Diyos, partner. Hindi, ako, ang tinitignan ko dyan, lahat COP, alam nyo, lahat tinitignan ko dito, movement ito ni Lord eh. Parang everything na nangyari is God's will. Everything na isinubo sa'yo is God's will. Everything na challenges na binigay sa is God's will. And you are standing. That's God's will. Strong. Very strong. Yeah, tama po. Tita Flory, parang nananayo yung balahibo ko sa mga sinasabi mo. Yes. Sa buhay kasi ng tao, munti ka nang pumunta dyan sa lugar na yan, tapos binigyan ka pa ng break, mga ilang panahon pa, tapos nang bigla kang dalin dyan, may bigla ka ring malalaking haharapin. And God made you a very strong man. Thank you very much po. At sa lahat po ng mga experiences dito sa Marikina, subukan ko dahil ako po isa sa mga hardly hit ng Typhoon Ondoy. Isa pa yun, oo nga, isa pa yun. Anyway, kanina habang sinasabi ni Colonel Earl yung in 10 days time, the highest officer in the land ay dumating sa kanya, tapos sumunod dumating yung typhoon, dumating yung ako talaga tingin ko yung palang pagkakabalik sa kanya, si Lord ang gumawa na mabalik siya kung saan yung talagang kasi una-una yung classmate niya nandyan din yung kanyang better half, tapos nagkaroon ng mga ganong challenges. Sabi nga biglaan yung kay Sir Earl dumating ang pinakamataas security preparation, of course. Tapos yung bagyo, buhay pa rin ng tao, pero lahat yan ay naalpasan. Hindi rin lingid naman sa kaalaman natin at pag may ganito kasing mga bagyo-bagyo, partner, ang binabantayan palagi, one is Marikina, of course. Tama, partner. And walang untoward incident. And with that, in 10 days time, congratulations kay COP, di ba? Kasama po natutulala dito yung natin. Kasama po natin dito, Tita Flory, Lieutenant Siyempre, Christy, ang kasamahan natin sa puwersa, yung buong kapulisan ng yes, of Marikina. course. Sabi nga, they will be they're inspired naman to work with you dahil nakikita din po talaga. Bawat isa naman, 'di ba? Colonel Earl, no? Bawat isa, we cannot stand alone. Nandyan yung laging mga nakaagapay sa atin. Full force, Opo, kumbaga, tama. partner, lalo sa mga ganong oras ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Alam nyo, ang kapal-kapal nung papel na hawak ni Sir Criste, parang ang dami-daming itatanong kay COP. Gusto lang natin itanong kay Sir, siyempre medyo curious lang tayo yung kaibahan ng ng peace and order situation, panahon na
nandito si Sir nung time niya, no? Partner, sa kanyang pag-iikot ngayon sa Marikina for this past few days, kung ano yung nakita ni Sir na kaibahan malaking pagbabago pagdating sa Partner, ang peace. layo-layo naman. Nung panahon ni Sir Earl. Hindi, kaya nga, kung ano nga may Tapos kumpara. ngayon? Oo. Layo Kumpara doon sa huling taon na nagservisyo si Sir, nakita ni Sir yung naging pagbabago sa Marikina. Kung ano yung masasabi niya, yun lang yung sumadami. Opo. Mahilig talaga po siya mag-flashback. Nagsimula ako, Tita Flory, Lieutenant Julius Christie, na 4 pa lang yung aming police community percent at we have a total of mga 230. Clustered lang sila ng 4 at sa isang PCP mayroong 4 na barangay. Kaya meron na kaming 5 minutes response noon, that is year 2000. Pero So, sa kinakaya, Sir, no? Oo, nakakayanan. Kami pa yung mga working horse noon, kami yung nandun sa kalsada. Then nagkaroon ng pagbabago during General Espinas time na naging co-located na yung ating mga PCP sa barangay. At nadagdagan na rin ang pwersa ng Marikina. Pero kakaiba ang sistema noon dahil hindi naka-in place yung ating 161 doon sa barangay. Pero sa ngayon nakita po natin na pagdating sa mga disasters response, immediately parang naka-automatic na, nasa muscle memory na ng mga tao at kapulisan na ganito ang magiging services natin if in case na mayroon tayong mga ganyang response. Napakaganda na ng sistema sa ngayon ang naabutan natin dahil nasubukan ko sa 3 event doon sa security provision nga sa kay President BBM at dito sa ating bagyo, ang response natin is napakabilis. Hindi lang siguro mabot ng 1 hour. Nakapag-accumulate tayo ng 12,000 maximum of individuals na nandoon sa evacuation centers. At, oo, Dala Sir, napakabilis. marahil Oo. din siguro sa mga makabago natin ding mga kagamitan at saka dumami rin, Sir, yung mga sasakyan natin, mga mobiles natin, Sir. Ayun, sa logistics, napakaganda. At saka very supportive. Oo, simultaneous yung ating movement. Isang kumpas lang ng ating mahal na mayor na ganito ang gagawin natin at binigyan tayo ng pagkakataon. Oo, binigyan tayo ng pagkakataon na sige, tulungan natin kung paano immobilize yung ating mga equipment at ating other units sa LGUs. Kaya napakasarap magtrabaho pag ganito po yung ating environment, lalong-lalo na sa mga local officials. Sir, napag-usapan na rin po natin ng tuloy yung LGUs natin. Sir, saksi po ako kung gaano naging ka-supportive po yung lokal na pamahalaan po ng Marikina po sa ating kapulisan, no? Sa pangunguna po, siyempre, ni ang ating minamahal na Mayor Marcy Isidoro. Alam ko po na hindi na rin iba sa inyo to, Sir, dahil matagal nga po kayo nagsilbi sa Marikina. Ano po ang gusto niyo, Sir, iparating sa ating LGU, Sir, at sa ating butihing ama ng lungsod ng Marikina, Sir? In behalf of the Marikina Police Force, ako po, Ano lang Ako po, bubuuhin ko na po, ayaw ko muna sabihin na ako lang kailangan ng buong pwersa ng ating kapulisan. Nalubos nagpapasalamat sa very glaring, nakikita natin ang sobrang pagsuporta sa atin, sa kapulisan, sa pagpapatupad ng ating kapayapaan dito sa lungsod ng Marikina. At ipapaabot natin personal na maraming salamat po sa ating mahal na mayor sa lungsod ng Marikina. Walang may kukumpara. Full support po. Lahat binibigay, partner. Oo, nais ko lang batiin si Police SMS Marcelo Angeles, no? Ito yung nag-aano Si sa atin. Angel. Oo, si Angel sa burger. Anyway, kala ko hinihinga na kayo ng Hindi message pa. ng aking partner. Mahaba pa, marami ka pang katanungan kasi Oo. sabi mo. Hindi, nabanggit mo kanina, no, na curious about the thing na, yun nga yung sinasabi ni Sir. Totoo naman, Sir, kahit naman sa andali ng kahit sino man, napakasarap magtrabaho kapag ang lahat ng nakapaligid sa iyo is very cooperative. Parang, kumbaga, iisa yung tutugay-gayin yung daan. Kaya, yan yung pinakaano ng isang trabaho eh. Pag nagkakaisa, walang imposible. Di po ba? Tama po yun. Kasi sa aking unang pag-conference dito, Floriet, sinabi ko kay Lieutenant Christie na yung development po, hindi lang po ito nagsisimula kung saan, kundi sa security, sa governance, the development itself. Kung hindi makikipag-cooperate ang bawat isa nito, walang magiging magandang resulta. Hindi natin ma-attain itong sinasabi nating kaunlaran ng bayan.
Kaya the very end of that objective is the nation's well-being, the city's well-being, and the individual's well-being. So yun po yung pinaka-objectives natin. And knowing your service with the Philippine National Police, Sir Earl, halos lahat po ay dinaanan nyo na, no? Parang yung expertise nyo is there, no? Kahit saan mapunta, partner, Oo, sa kahit division. saan. Sabi nga ay Well-versed. flexible si COP, no? So, hindi po lingid sa ating kaalaman na, ayun nga, no? Aside from today, uno, mayroon pa tayong tomorrow. Dire-diretso pa rin, ano? And parang ang pagkakaintindi ko kay COP, hindi pa yata nagpapahinga doon sa monitoring, ano? Oo. Hindi, Continue. lahat Partner, naman. nag-break lang si sir para sa radio program natin. Kaya nga, hindi lang naman, lahat naman ng ating mga kapulisan, lahat ng mga alagad ng batas, concerned na citizen na nangangalaga sa ating seguridad ay abala sa mga oras na ito, giving an assurance na everyone will be safe and secured. So, meron pa tayong 10 minutes pero this time nais ko namang tanungin, ikaw meron pa. Alam mo, si OP talaga, ang kapal ng dala-dala niya talagang papel, ano? Wala, partner. Pero puro ang gusto scratch kong yan. malaman, kay Sir Earl ay kung ano pa yung aside from the program ng ating Chief PNP, yung MK, M plus K equals K, aside from that, hindi po lingid sa ating kaalaman na patuloy pa rin kayong gumagawa, no, ng mga programa para sa lalo pang ikagaganda ng serbisyo ng Philippine National Police sa mga mamamayan, particularly in Marikina. And aside from that, no, yung ngayon katulad niyan, partner, marami pa tayong biktima ng bagyo, samantalang pinangangalagaan natin yung seguridad ngayon ng mga nagse-celebrate ng talagang hinahati ang katawan ng ating mga otoridad para bawat isa'y mapangalagaan, sir. Meron po akong isang binibigyan ng emphasis dito sa aking kasamaan sa Marikina City at alam siguro na ito ni Lieutenant Christie during my first meeting with them, all officers, nang sinasabi sa kanila, yung ating kriminalidad ay hindi lang po ito natatapos doon sa pagkulong, kundi kailangan natin malaman, i-profile natin kung anong naging dahilan at kung bakit nandiyan pa sila sa kalsada at gumagawa ng kasalanan, yung pag-i-snatch. Ang sabi ko sa kanila ay babalikan natin itong the word always na binabanggit noon pa simula pa kritinginti yung poverty. Ang sabi ko sa kanila is ipo-profile bakit mamaya, bakit ginagawa pa ulit-ulit itong pagnanakaw ng mga kasamahan natin, mga mamayan. Siguro dahil sa walang trabaho. Kung walang trabaho, mapipilitan silang humanap ng mabilis na pamamaraan kaya sila'y nagnanakaw. Ang gagawin lang natin dito is a holistic approach. Kailangan po natin ma-profile, pwede nating itap sa local government, baka kailangan ng TISDA, bigyan ng trabaho. Kasi kung wala nga itong security, hindi natin masisigurado na nandyan pa rin ito, walang pupuntang mga investors to invest na magkaroon ng employment dito sa mga mamamayan natin na ayaw na natin daanin sa shortcut kasi matagal na noon pa man, kung nagsushortcut, why until now nandyan pa sila? So ang sa atin is, we will coordinate with the local government to tap the TISDA, bigyan ng employment, bigyan ng sapat na trabaho, na magkaroon ng laman yung kanilang sikmura upang hindi sila mapwersa, gumawa ng kasalanan at magpurisyo sa ating mamamayan, kapwa Pilipino. Yun yung pinakabutong line ng ating anti-criminality. Opo. Maganda yung partner kasi nga kung wala lang din silang pupuntahan o magiging tahanap buhay, malamang sir baka bumalik-balik lang uli sa ganung gawain di ba? Maganda na maging kasangkapan pa sir yung ating kapulisan para matulungan sila, mabigyan sila ng hanap buhay at makapagsimula sir at magkaroon ng magandang buhay sir. Opo, tama 'yon. Oh, partner, baka may gusto ka pang itanong kay sir? Hindi, para marinig mo na marinig yung boses niya. kasi wala siyang sir, kasi wala siyang headset, sir. Nasa akin lahat yung boses mo, sir. Maraming salamat po, Tita Flory, at appreciate mo yung magandang boses ba? Magandang boses? Sir, engineer, ang announcer, buong buo. Anyway,
We have 5 minutes more to go, ano? And with that, siyempre, nais po namin, on behalf of the Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, Media Action Group and Radio Program, siyempre nga, Eastern Police District, headed by our, the man behind this, si CDDS Police Colonel Ben Liner Capili. They're watching also. Yung SCAS nyo is watching. The Siyempre, Deputy mamaya SCAS is babatiin watching natin also. yung partner. So this time, nais po nating hingan ng kanyang parting message ang butihing Chief of Police ng Marikina City Police Station. Pero bago natin siya hingan ng mensahe, we would like to congratulate you, Sir Earl, for coming back sa Marikina City Police Station, and this time we'll be asking for your parting message. Higit sa lahat po, para sa mga kapulisan ng Marikina at mamamayan ng Marikina City. Maraming salamat po sa lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang pagbigay ng kaunting pagkakataon para maipaabot kung ano yung naging programa at naging accomplishment dito sa aking 10-day stint of my duty here na Marikina as Chief of Police. At hinihikayat ko po ang buong kapulisan ng Marikina na sana suportahan natin kung ano man yung programa na ating ipapatupad. Ito po ay tungo sa kaunlaran ng ating lungsod ng Marikina. Ang sabi ko nga po sa kanila, sana sundan ninyo at alamin at isa puso kung ano man itong programa natin ito upang maging replika or baka maging piloto sa lahat ng mga lungsod dito sa Metro Manila. Maraming salamat po muli, Tita Flory and Lieutenant Julius Christie. Ang igsi ng message ni Sir. Go ahead. May nais pa iparating si Sir. Hindi, siyempre, gusto natin pala pasalamatan si Sir, no, sa pagkakataong binigay niya sa atin. No? Tunay na lingkod ng bayan, partner. Gusto lang namin na sabihin, iparating sa inyo, Sir, sa ngalan po ng buong puwersa ng Marikina Police. Ang inyong pong buong kapulisan ng Marikina ay buong buo po ang suporta sa inyo para sa iisa po nating hangarin na maibigay po sa ating mga kababayan dyan sa Marikina ang taos-pusong serbisyo at ang ating pumalasakit para sa katahimikan at kaisa ng buong bayan ng Marikina. Maraming salamat po, Sir, at pagpalain po kayo ng Diyos. So once Maraming again, salamat thank po. you very much, Sir Police Colonel Earl B. Castillo, Chief of Police, Marikina City Police Station. Thank you very much po. God bless. Okay, naghahabol ka na naman sa oras, segundo na lamang. Maraming salamat po sa mga nag-monitor sa atin. Ang dami ngayon, nag-like and comment, partner. Isa-isa, pero thank you very much. Ate Elsa, thank you very much again and again. Nasabi ko na po kay CDS, yung concern ko kanina. Thank you very much po. Ganyan din kay Nes, thank you very much kay Thank you, Nes. sa lahat ng sekretary ni COP Marikina City Police Station, lalo-lalo na kay Corporal Nes Rezo. Thank you very much, Nes, for being so At supportive. kay Rain, baka Kay magalit. John Matulak, thank you very much. Ayun, hindi natin na Partner, gusto ko lang din na batiin ang buong Marikina Police Station, no, na nakasubaybay sa ating programa ngayong tanghaling ito, no. Lalo na syempre yung aming happy birthday kay Jasmine sa anak ni CDS. Ganyan din kay Ma'am Kat Kapili. Happy birthday, Jasmine Kapili. partner, syempre binabati ko yung aming opisina Happy birthday. sa Station Community Affairs Development Section, ha. Kumusta kayo diyan? Mga masisipag naming personnel sa pangunguna syempre ng aming Chief Police Captain Greco Gonzales. Sir? Go! Ay, magpapaalam na ba ako, partner? Bumati ka pa. Wala naman na ako masyadong babatiin, partner. Wala na siya sa link eh. Sige, go. Live ka dito ngayon. Oh. Alin? Binabati natin. Sige, wala ka nang binabati? Nakalimutan ko tuloy bigla. Binigla mo ako. Shoutout sa mga huwarang lipi, batch 2019, ha? Good luck sa atin sa promotion. Magandang tanghali din sa Kaagapay Class, PNPA Kaagapay Class 96. Ay, kay maganda tanghali kay Sir Gantang. Uy, Sir my Anthony idol. Gantang. Kuya Tony. Sir. Kay Police Sir Ben.
kay Lieutenant Mase. Kuya Mark. Siyempre, sa ating pilot, kay Corporal Robin Barameda, and dun sa ating police reporter, I will just explain why. Corporal sa Daramil. Kay Corporal sa Daramil, masyado siyang sexy ngayon, ha? So, umabot na po tayo sa ating oras ng pagpapaalam, partner. Okay, maraming salamat po. Ang sarap pala dito sa studio. Babalik ulit ako. Yes. Maraming May salamat. basbas ka na ni COP. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin, sa aming programa. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Ako po ang inyong kaagapay, Police Lieutenant Julius Criste. Pagpalain po tayo ng ating dakilang lumikha. Magandang tanghali po. So again, inuulit po natin, it's All Souls Day and All Saints Day. Bawat isa po ay gumugunita sa mga pumanaw ng mga santo at santa, gayon din po pumanaw ng mga mahal nating sa buhay. Sabi nga po, panalangin sa bawat isa, panalangin para sa kanila, at ika nga pag-iingat naman para sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-aalaga sa aming kaligtasan, sa lahat ng mga alagad ng batas at sa mga iba pa, no, na ay nangangalaga sa bawat isa sa atin. Mauna muna po yung ating pag-aalaga sa ating sarili, followed by those people na nangangalaga sa atin. Once again, happy Halloween na, no? Magandang... Hindi ka nag-Halloween costume, partner. Hindi, partner, di uso yan. So once again, babalik daw po siya. Babalik siya ulit. Ito po ang yabang. Thank you very much sa technical side. Thank you, Sir Jigger. Kay Sir Jigger, kay Sir Nold. Bating-bati kami ni Jigger ngayon. Ito po ang yabang lingkod, Flory Gabitan. Muli po tayo magkarinigan sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan.